God, purihin ang Panginoon and magandang umaga sa bawat isa sa atin. And purihin ang Panginoon dahil isang napaka-special day araw na ito. Amen? Bakit sinabi kong special day? Because it is our Lord's Day. Amen? Meron tayong Monday to Saturday, nagtatrabaho tayo, pero sa araw ng linggo ay nakalaan sa ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya napaka-special dahil inalalaan natin ang buhay natin, ang panahon natin, ang lakas natin para sa Panginoon. Amen. And today ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng mga tinatanggap natin sa buong isang linggo ng buhay natin. Amen? Maaring dumaranas tayo ng mga trials, persecutions sa buhay natin. Tumatanggap tayo ng mga blessings sa buhay natin. All things work together for good to them who love the Lord according to His purpose. Amen? Kaya sa umagang ito ay nais ko pong magbigay ng isang mensahe tungkol sa aklat ni Peter. Amen. Nawawala-wala yung mic natin. Mahina ba yung battery natin? Praise God. Anyway, actually nagsiseries po ako ngayon sa mga Bible study about in the New Testament version, ano. So siguro ay nakita ko po ito in the book of Peter, which is isang magandang mensahe para sa ating lahat na narito. And before that, tayo po ay sumandaling manalangin. Heavenly Father, we come to you with a grateful heart. Narito kami, Panginoon, upang bigyan ka namin ng papuri at dakila sa iyong pangalan ng Panginoon. Lord, we are in this holy place. Sabihin mo po ang bawat puso po namin, Panginoon. Ano man po ang nasumpungan mo sa atin, Lord, kami po ay humihingi ng tawad. By your mercy and your grace, Lord, the sprinkling of your blood through your Son, Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, pinapatawad mo po kami sa anumang aming pong nagawa sa aming pong buhay, Panginoon. With the shedding of blood, there can be no forgiveness. Kaya, Panginoon, maraming salamat sapagkat sa oras na ito ay malayo po kami na makasama ka namin in this holy place, Panginoon. Makasama ka namin with your holy presence, Panginoon. Makasama ka namin with your power and your grace and your mercy today, Lord. At salamat sa oras na ito dahil maririnig po namin, Panginoon, ang iyong boses through the power of the Holy Spirit and through the word of truth, Panginoon. Lord, salamat sa araw nito. Pinapasalamatan ka namin at pinupuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God. Hallelujah. Napuputol po kasi. Okay. Praise the Lord. Yan. Sino po ba ang nakabasa ng aklat ng in the book of Peter? Amen. Amen? Nabasa na po natin ang buong aklat ng book of Peter. So I'm trying to make a series on the book of Peter in the 1 Peter chapter 1 verse 1 up to verse 9. Okay. Siguro, sabay-sabay natin basahin. If we take a look at makita natin dito, 1 Peter chapter 1 verse 9. Verse 1 up to verse 9. Okay. Unahin muna natin sa verse 1. Okay. Sabay-sabay siguro natin basahin. Peter, an apostle of Jesus Christ, to God's elect, strangers in the world, scattered throughout
Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. And in chapter, verse 2, who have been chosen according to the foreknowledge of God, the Father, through the sanctifying work of the Spirit, for obedience to Jesus Christ and sprinkling by His blood, grace and peace be with yours in abundance. And in verse 3, praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us a new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ. Ang message natin is a living hope through our Lord Jesus Christ. So nakikita natin dito sa verse 3, Jesus Christ from the dead. And in verse 4, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade, kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in last time. In this, you greatly rejoice through now for a little while. You may have had to suffer grief in all kinds of trials. This comes so that your faith of greater worth than gold, which perishes, even though refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Though you have not seen Him, you love. Though you not seen Him, you love Him. And even though you not seen Him now, you believe in Him, and you are filled with inexpressible and glorious joy. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Siguro, simulan natin. Sino ba nakakakilala kay Peter? Kilala niyo ba si Peter? Okay, siguro simulan natin. Siyempre, alam natin in the first Peter, the author itself is Peter. Amen. Pero meron akong isang kilalang Peter na kilala ko siya. Magmula pa ng pagkabata ko, kilala ko na si Peter. Pero in the book of, dito sa Bible, hindi ko masyadong kilala si Pedro. Pero meron akong isang kakilala at talagang malapit sa aking loob. Yan ang aking tatay. Ang pangalan niya kasi is Pedro. So, sa English ay Peter. Kaya tawag sa kanya is Peter. Pero here, mga kapatid, si Peter is an apostle of our Lord Jesus Christ. He's a prominent apostle of our Lord Jesus Christ. And Peter, he was a very unspoken apostle, or yung kanyang ugali ay talagang madaldal siya pagdating sa teaching about the Lord Jesus Christ. And Peter, sabi nga doon, is called by God, called by Jesus Christ when he was in the Sea of Galilee. Peter was a fisherman, trading. Yan yung kanyang trabaho sa siyang fisherman sa kanyang buhay. And si Peter witnessed the life of our Lord Jesus Christ during the 3 years ministry of the Lord Jesus Christ. At isa nga yan yung nakita natin na prominent na nakita ng ni Peter, the healing power of the Lord Jesus Christ, the teaching, the miracles, the healing, lahat po ay nakita yan ni Pedro during the 3 years ministry of our Lord Jesus Christ. Kasi si Pedro, lagi niyang kasama ang Panginoon. Kahit nasaan siya, lagi niyang kasama. As you can see, pagka in the Bible, lagi niyang nasa kanan o nasa kaliwa si Peter. So,
tawag natin dyan mga BFF, kumbaga very close sila sa ating Panginoon. Pero one time na, si Pedro ay meron din isang pag-uugali na hindi maintindihan. And ang isang nakita natin sa kanya, he denied the Lord Jesus Christ 3 times during his trial. Amen. Sabi niya, hindi ko kilala si Jesus. Sabi ng isa, kasama na, hindi ko kilala. Diba? So, he denied the Lord Jesus Christ 3 times. Pero after the resurrection of our Lord Jesus Christ, mga kapatid, he changed his life. Nagbago ang buhay ni Pedro. And Peter was one of the boldest preachers during that time. Amen. Kaya po, mapapansin natin na in the history, si Peter ay, ang pagkakaalam natin is, namatay siya doon sa Rome. Namatay siya doon sa Rome. And ang kinamatay niya, mga kapatid, ay nung pinatay siya, actually, he was crucified. Pabaliktad yung kanyang pagkamatay. Yung ulo nasa baba, yung paa nasa taas. Parang pinako siya at pinatay siya. And well, by tradition, because he was living in Rome, through the dictator, through the leadership during the time si Emperor Nero, makikita natin na kung pupunta ka sa Rome, Italy, meron silang tinatawag doon sa Catholic doon na Saint Peter Basilica. Di po ba malaking malaking isang church doon sa Rome na tawag doon ay Saint Peter Basilica. To his day na nanggaling ito kay Pedro because ang sabi nga nila, he was the first book si Peter during that time. Kaya ginawa nilang nagkaroon ng book ng mga Catholic. It is because of our apostle Peter. Amen. So yan ang buhay ni Peter. Pero dito mga kapatid, in Peter chapter 1, verse 1 to 9, ay meron siyang ina-address dito. Kanino na i-address yung sulat? So ina-address niya ito, itong mga Gentiles, Christians, itong mga Jewish Christians, that they were scattered. Na-scattered sila during that time. And why they were scattered? Because there were, sila po, itong mga Jewish Christians na ito, itong mga Gentiles Christian na ito, they are facing severe persecution, they are facing severe trials in their life because of their faith. Amen. Kaya nga sila, mga kapatid, nalakbay sa iba't ibang lugar. Sabi nga to, kasi pinagbintangan sila, itong mga Jewish Christian na ito, itong mga Gentiles Christian na ito, during that time, 62 to 64 AD, Rome was burning. Ang Roma, ang bayan ng Roma ay nasusunog during the time of Nero. And ang nangyari po dito ay itong si Nero, pinagbintangan niya itong mga Jewish Christian na ito, itong mga Gentile Christian na ito, na sila yung sumulog doon sa Roma na yun. So, ang ginawa ni Nero is pinersecute niya lahat itong mga Jewish Christian na ito. Pinersecute niya itong mga Gentile Christian na ito. Kaya sila po ay nagtago, sila po ay lumayas kung sa loob at pumunta sa iba't ibang lugar. Kaya po ang sabi po dito, balik natin sa chapter 1. Kaya na, to God's elect, strangers in the world scattered through, saan sila nagpunta? Throughout
Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Itong lugar na ito is what we call now the country Turkey. Turkey na po ito. So itong mga Pontus, Galatia, Cappadocia are the province, mga probinsya po ito ng Turkey. So itong mga Jewish Christians na ito, itong mga Gentiles Christian na ito, pumunta sila, itong mga province na ito, which is now the country Turkey. As of now, mga kapatid, during that time, maraming mga Kristiyano in Turkey. And now, mga kapatid, mabibilang mo ang mga Kristiyano sa Turkey. Mabibilang mo, kukunti lang ang mga Kristiyano sa Turkey. Turkey is a Muslim country. But before the time of Peter, maraming mga Kristiyano in Turkey. So, ang sabi niya doon, to God's elect strangers in the world. You know, mapalad tayo because we are God's elect. We are chosen people by God. Pinili tayo ng ating Panginoon through His foreknowledge. Amen. Siya, ang Panginoon ang nagtakda na you are God's chosen people. You are God's elect people. And these Jewish Christians, these Gentile Christians, they are God's elect. They are strangers in the world. When we say strangers in the world, hindi po tayo taga dito. Amen. We are only a pilgrimage. We are only a foreigner in this land. And our true home is in heaven. Amen. Doon tayo. Tayo lamang ay mga nanlalakbay. Kaya sinasabihan sila ni Pedro, you are elect. You are chosen people. But you are strangers only in this world, sabi niya. Kaya tayo mga kapatid, hindi tayo rin po ay chosen people tayo ng Panginoon. Although, number one, yung Israel. Sila talaga yung God's chosen people. But, by the grace of God, when Jesus Christ came to this earth, nakasama tayo doon sa purpose ng Panginoon para maligtas tayo. Amen. If you know the olive tree, the purpose of the olive tree, tayo ay isinama doon sa purpose ng Panginoon. That's why tinatawag din tayong elect or the God's chosen people of God. Amen. Purihin ang Panginoon dahil pinili tayo ng Diyos. Amen. Hindi ikaw nagtakda para pilihin tayo ng Panginoon, kundi ang Diyos ang pumili sa atin na kasama tayo doon sa Kanyang kaharian. Amen. So, purihin ng Diyos ang ating mga mata. Okay. So, nagsisimula pa lang tayo sa ating pong pag-aaral. Kasi maganda po yung so ang purpose ni Pedro kung bakit niya sinulat itong dalawang libro na ito is to encourage believers to remain steadfast in their faith. Amen. So, sinasabi ni Peter na patuloy na manatili tayo o patuloy na tumindig tayo sa ating pananampalataya even despite na dumadating o dumaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay natin. Amen. And you know that suffering is part of our Christian journey. Parang ano yan eh, hindi masarap ang isang pansit pagka walang
Siyempre, ano bang tawag doon? Pagsakop. Di po ba? So, ganun din po ang buhay ng isang Kristiyano. Suffering is part of a Christian journey that we may hope, that we may face with hope, humility, and holiness. Okay. So, my brothers and sisters, so, balik tayo doon. To God's elect, strangers in the world, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, and Bithynia. So he was addressing to whom? To the Jewish Christian and to the Gentile Christian spread across the Asian Middle, which is called now Turkey. And the term scattered strangers are called foreigners for the part that we are spiritually, we are pilgrims in this world. Amen. So manlalakbay lamang tayo dito sa daigdig na ito. Ang ating talagang tunay na tahanan ay walang iba kundi nandun sa kalangitan. Our citizenship is in heaven. In Philippians chapter 3 verse 20, ang sabi niya doon, our citizenship is in heaven. And in Hebrew chapter 11 verse 13, they confess that they were strangers and pilgrims on this earth. Amen. So, pinapatunayan na estranghero tayo sa daigdig na ito at manlalakbay lamang tayo sa daigdig na ito. Remember that our homeland is not here and we are only strangers on our way to eternity with God. Amen. Okay, in verse 2, sabi doon, we have been chosen according to the foreknowledge of God, the Father, through the sanctifying work of the Spirit, for obedience to Jesus Christ and His sprinkling by His blood. Okay, anong sinasabi ni Peter dito? In chapter 2, sinasabi niya, you are elected according to the foreknowledge of God. Amen. When we say, according to the foreknowledge of God, He was the one who, by His power, by His sovereign power of God, you are being chosen, you are being elected to His knowledge. Amen. Ibig sabihin, through His wisdom and through His knowledge. And how He will do it? Ang sabi niya doon, through, number 1, is through the sanctifying of the Spirit. You are being sanctified by the Holy Spirit in your life. Amen. And the number 2 is unto the obedience and through the sprinkling of the blood of our Lord Jesus Christ. So, through the sanctifying of the Holy Spirit and through the obedience of our Lord Jesus Christ, that is our main purpose in our life. To obey and trust in our Lord Jesus Christ and through the sprinkling of the blood of our Lord Jesus Christ. You know that in the Old Testament, ang ginagawa nila is through the sprinkling of the blood of the animals. Amen. Para to blot out or para mapukaw, para maalis yung kasalanan na ginagawa ng mga Jewish, mga Hudyo. So, merong isang pari na pumupunta doon sa Holies of Holies at doon ay pinagpipray niya lahat yung mga tao na nasa labas kasi nag-sprinkle sila ng blood doon, yung animal na yon, to blot out yung sins na ginawa ng mga Hudyo. But in the Old Testament, wala na po yung sprinkling of the blood. Dito po ay, it is the blood of our Lord Jesus Christ. Ginawa na yan ng ating Panginoon. By His blood, we are forgiven.
Amen. By His blood we are saved. By the death of our Lord Jesus Christ, we are being saved. Amen. At makikita ninyo, in the Old Testament, meron po tinatawag doon na during that time, I think it was the time of Pentecost, na nag-sprinkling sila doon sa bahay nila. Passover. Meron silang nilalagay doon, the blood. Kasi dadaan yung angel doon. Pagka wala kang sprinkler, lahat ay mamamatay. Di ba ba? So, it involves the process, it involves the sanctification of the Holy Spirit, obedience to Christ, and sprinkling of blood, which symbolizes the purification and alliance of our Lord Jesus Christ. Amen. In Romans chapter 8, verse 29 and 30, sabi niya doon, those whom God foreknew, He predestined. Amen. By the knowledge and the wisdom of God, you are predestined. So, anong ibig sabihin po yung predestined? Bago pa man nilikha ang anumang bagay sa daigdig na ito, alam na ng Diyos kung sino yung Kanya. Alam na ng Diyos kung sino yung Kanyang chosen people or elect people. Amen. Nakukuha ninyo ako? Amen. Alam na niya yun. Because He is an omniscient God, He is an omnipotent God, He is a sovereign God. No questions about that. Alam na niya kung sino yung Kanyang-Kanya. Amen. So, during the time, God foreknew you are predestined. And you are here because God chosen you and elect you because God has predestined you to become part of His kingdom. Amen. Kasama tayo. Bakit ka natin ito? Kasi elect ka, you are chosen by God. You are predestined by God. Pinili ka ng Diyos. Sa dami-dami ng libo-libong mga tao dito sa daigdig nito, we are 7 billion. Out of that 7 million, isa ka sa mga pinili ng Diyos. Amen. You are God's favor. Pinili ka ng ating Panginoon. Amen. So, in Hebrews chapter 2, verse 22, sabi niya doon, we were sprinkled by the purifications of the heart. You are forgiven. Without the shedding of blood, sabi na doon, there can be no forgiveness. Kaya mga kapatid, habang tayo po ay nabubuhay, naririto, being pilgrimage, we are scattered, sabi niya, we live in the sanctifications and obedience of our Lord Jesus Christ. That is the key. Obedience to Christ. Honoring the blood that was shed for you. Amen. Kaya ginagawa natin yung meron tayong Santa Cena kasi ino-honor natin yung kamatayan ng ating Panginoon. Yung ginawa niya para sa atin, sa buhay natin na napakahalaga. Yun yung pinakamahalaga. Without the blood, hindi tayo naligtas. Without the death of our Lord Jesus Christ, wala tayo dito to worship God. Amen. So, blessed be the God of Father who, in verse 3, okay, punta tayo sa verse 3. Praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ. You know that Peter is giving thanks to our Lord Jesus Christ. In His great mercy has given us a new birth into a living hope through the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen. So makikita natin that Peter praising God by His, sabi niya, by God's mercy, you are being regenerated. You are being born again. That the Lord Jesus Christ gave us a new birth. Amen. In John chapter 3, verse 3,
Sabi niya kay Nicodemo, you must be born again. Amen. You must be born again. Binigyan tayo ng buhay. Buhay na walang hanggan. By His great mercy, we have hope in our Lord Jesus Christ. By His power. These new words lead us to a life hope based on the resurrection of our Lord Jesus Christ. At the end of the day, mga kapatid, itong pag-asa natin na ito ay masisilayan natin pagdating ng ating Panginoon. Kaya na, huwag tayong mawala ng pag-asa. Habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito, malaming may pag-asa. Amen. Huwag natin sabihin, wala na tayong pag-asa. Wala na tayong kabuhay-buhay. Meron tayong pag-asa, meron tayong buhay. Meron inilaan sa atin ng Panginoong Diyos. Sabi niya, which is in heaven, you are chosen, you are elect by God. Amen. Kaya na wala tayong, all I have to do is to trust God. Amen. Magtiwala lagi tayo sa Panginoon. Sabi nga dito, despite facing some difficulties in life, some facing trials in life, dapat tayong magtiwala sa Panginoon because there is hope. There is hope in Christ. Amen. Kung nawawala na ng pag-asa, meron. Parang sinasabi niya, wala na kabuhay-buhay, meron kabuhay-buhay. It is only you can find our hope in Christ. Amen. So, John chapter 3 verse 3, you must be born again. Kaya nga, kung tayo po ay na-born again, ang sabi doon, binago tayo ng Panginoon, hindi lang yung panlabas na binago, kundi even our inner life, binago tayo ng Panginoon, our attitude, binago lahat ng Panginoon. You are now a new creation in Christ. Amen. In 1 Corinthians chapter 15, verse 20, Christ is risen, the first fruit of those who have fallen asleep. Amen. Siya yung unang-unang nabuhay. Amen. Si Muhammad, nabuhay pa si Muhammad. Alam mo, kagabi, I was listening to a debate between a Muslim and a preacher in Christ. Itong dalawang nag-debate na ito, they are one of the most famous debaters in the world. Isang Muslim at isang preacher. And ang pinagdebatihan nila ay tungkol kay Kristo. Na si Kristo ba ay anak ng Diyos? Pero alam niyo mga kapatid, ang nakita ko, itong dalawa na ito, Muslim and Christian, they respected to each other. Ano man yung sabihin ng Christian preacher na yon, at ano yung sabihin ng Muslim, nire-respeto niya kung ano yung sinasabi. Basta nag-explain lang sila na ang mga Muslim, si Jesus Christ is not the Son of God. And while we are Christian, tayo mga Kristiyano, si Jesus Christ is the Son of God. Amen. Siyempre, yung mga Muslim, kanilang inilalagay yung turo nila na si Jesus Christ is not the Son of God. Kasi, sabi nila, sabi ng mga Muslim, if you look at the book of Matthew, Mark, John, sabi niya, magkakaiba yung system nila ng pagtuturo. And, sabi naman nung Christian na ito, pinapatunayan nga doon sa Old Testament nila, nakikita natin na He is the Son of God. So basically, mga kapatid,
Ang pinamakahalaga dito, sabi niya doon, we have hope through the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen. Siya yung first fruit of the risen. Si Muhammad, di naman na nagising na yan. Namatay na lang siya, pero si Jesus Christ, He was risen from the dead. Amen. So, namumuhay ba tayo ayon sa na meron tayong laging may pag-asa sa buhay araw-araw? Amen. Namumroblema ka ba sa buhay mo? Yes, of course. Ako rin eh. Araw-araw laging may problema. Di po ba? Pero ang sabi doon, pag may problema, huwag mong isa bukas. Huwag mong isipin ng bukas. Yun na yun. Amen. Sabi nga doon ng Bible in Matthew eh. Huwag mong isipin yung problema mo ngayon, solve mo na yun. Huwag sa bukas, next ulit. So every day, meron dumadating na problem sa buhay natin. Kaya yung sister kanina, testimony, but praise God dahil siyempre, tinugon ng Panginoon yung kanyang mga prayers. Amen. And, well, siyempre, kami rin ni Mrs. Sa buhay namin ng isang matinding pagsubok sa buhay natin. Which, talagang, pagsubok talaga namin na ito ay sobrang, talagang, isa sa mga matinding pagsubok na dinaanan ko for the past several months. Siguro hindi niyo ako nakikita sa mga Facebook kasi talagang pinaglalaanan namin yung pagsubok na ito through our prayers. Patuloy kami ng nanalangin. And naging victorious po kami sa aming dinaranas na pagsubok sa aming pagbuhay. But basically, it's a continuous process. So, mga kapatid, we have an assurance of victory. Meron tayong assurance. Saan ka man naroon ngayon, kapatid? Saan man ang kinatatayuan mo ngayon? Meron kang assurance of victory through our Lord Jesus Christ, through the death of our Lord Jesus Christ, and our glorious future. Okay. In verse 4, ang sabi niya, into an inheritance that can never vanish, spoil or fade, and kept in heaven. Ano yung characteristic na ito? Ang sabi niya, there was a promise of inheritance. And this inheritance, ang sabi niya, these are incorruptible. These are uncontaminated. These are unfading. Never withers. Does not get dirty. Never wear out. Never perish. Never spoil. Never fade. Wow! Anong klaseng inheritance ito? And this inheritance is kept in heaven. Amen? Is kept in heaven. At doon sa langit, hinihintay, naghihintay. Ang mga bagay nito does not wear out. Ang mga bagay nito does not get dirty. Ang mga bagay nito does not wither. Yan sabi niya, in Matthew chapter 6 verse 20, lay up yourselves treasures in heaven. Amen. Dahil dito, sa daigdig nito, lahat dito nasisira. They are cast kinakalawang, nasisira ang lahat ng mga bagay dito. But one thing for sure na hindi nasisira, sabi niya doon, lay up yourselves in heaven. Amen. Pagsikapan natin. Lagi tayo nakatingin sa langit, huwag dito sa lupa. Kasi pag nakatingin ka dito sa lupa,
Walang mangyayari. But if you look unto heaven, mga kapatid, meron kang mahanatin. Look unto Jesus as the author and the finisher of our faith. So you are you living with your eyes in eternity? Doon ka ba nakatuto? Doon sa unfaded, doon sa unspoiled, doon sa never fails, doon sa never fade. Sa buhay mo. Amen. There is hope, mga kapatid. Sabihin mo, sa daigdig nito, walang mangyayari sa buhay natin. But at the end of our life, mga kapatid, pag wala na tayo sa daigdig nito, there is life after death. At yung buhay na yon ay unspoiled. Ang buhay na yon never fail. Never perish because kasama na natin ang Panginoon at ang buhay. Amen. Yun yung inaasam-asam ng bawat mananampalataya. Bakit tayo narito? Bakit tayo we are living the Word of God? Because we know that someday makakasama natin ang ating Panginoon. Amen. And then in verse 5, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Who through faith are shielded by God's power? Ano po ang ibig sabihin? You are being kept by the power of God through your faith. Amen. Sabi nga doon is faith coming by healing and healing by the word of God. Ang pananampalataya ng mga bagay na hindi natin nakikita. We have not seen God. We have not seen the Lord Jesus Christ, but we have faith in Him. Amen. And the faith are being shielded by the power of God. We are being kept by the power of God through our faith. This divine protection leads us into a full salvation which will be fully revealed in the last time. Ipapahayag ng Diyos yung mga bagay na ito sa kanyang muling pagdadating. Amen. Sa kanyang muling pagdadating. Kaya nga, pagsikapan natin sa buhay natin in Philippians chapter 1 verse 6, He who began a good work will perfect until the day of our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, huwag tayong maghinayang, huwag sa lahat ng ginagawa natin sa loob ng church natin, ano man yung gagawin natin sa ikabubuti ng gawain para sa church, we will begin the good work will perfect until the day Jesus Christ will return. Amen. So huwag tayong maghinayang. Yung mga Bible study natin, yung mga prayer time natin, pagsikapan natin na makadalo sa lahat ng mga gawain sa Panginoon. Because at the perfect time, He who began a good work will perfect until the day. In Jude chapter 1 verse 24, God is able to keep us from stumbling. Amen. So, lagi tayong may protection ng Diyos. Sabi ko na kanta, dumaan man ang tawag ko, dumaan man ako sa apoy. Hindi ako masusunod, sabi niya. We are always victorious sa ating pong buhay. We never kept from stumbling because God is always on our side. Amen. Hindi ka madadapa. Hindi ka matutumba. Hindi ka mawawala sa iyong pananampalataya because
of the power of God kept in you through your faith. Amen. Yung pananampalataya, yun yung napakahalaga na dapat laging nasa atin buhay. Yung pananampalataya natin kay Christ. Kaya maalala ko tuloy yung isang istorya ng tungkol sa pananampalataya niya kay Christ. Amen. Kabago-bago siyang tumanggap kay Christ, Lord, I receive your Savior. One time, yung kanyang kalabaw, ayun lang yung kanyang negosyo. Is a farmer. At dahil sa pananampalataya niya sa Panginoon, biglang namatay si kalabaw. Anong namatay si kalabaw? Yung pa naman yung pinang-aarago niya sa kanyang mga pananim upang mapang-aral niya yung kanyang mga anak. Problema, namatay si kalabaw. Ngayon, mga kapitbahay niya, sabihan siya, tulungan sila, naku, si kapatid, kung kailan pa naman na-born again, kung pa namatay yung kanyang kalabaw. So, anyway, sabi ng Kristiyano, sabi niya, all things work together for good, sabi niya. Mabuti ang Diyos, kahit namatay ang kalabaw ko, mabuti ang Diyos. I have faith in God, sabi niya. Nangyari, nung inilibin na niya yung kalabaw, kasi doon sa likod, nilibin niya yung kalabaw, dala niya yung isang, habang nag-aano siya doon sa lupa, biglang may kumalansi. Ano din sabi niya? Nakita niya isang malaking baon. Pinuksan niya, puro kayamanan. Praise God. Kaya pala namatay si kalabaw. Dahil kung hindi namatay si kalabaw, hindi ko nakita itong kayamanan na to. Amen. So mga ibig sabihin mga kapatid, napakahalaga yung pananampalataya sa buhay ng isang tao. Without faith, sabi niya doon, it is impossible to please Him. It is impossible to please God. Hindi natin mapipis ang Panginoon sa anuman lahat ng mga bagay kung wala kang pananalig sa Kanya. Yung tunay na pananalig sa Kanya. Sa kabila ng kawalan tayo, mananalig pa rin tayo sa Diyos. Sa kabila ng walang trabaho, mananalig tayo sa Panginoon, bibigyan tayo ng trabaho. Sa kabila ng walang boyfriend at girlfriend, bibigyan tayo ng Panginoon sa pananalig mo sa ating Panginoon. Amen. Sa mga blessings, alam mo, ako naniniwala lagi sa Panginoon, naniniwala lagi na pag humingi tayo sa Diyos, lagi niya ipapagkaloob yung mga bagay niyo. Amen. Kasi I've already na-test ko na ang Panginoon sa buhay ko. For almost, I received the Lord Jesus Christ 1989. Marami pong mga pagsubok na dumaan sa aking buhay. And with true prayers, mga kapatid, true prayers, panalangin, mga kapatid, lahat sinagot ng Panginoon. Although I am facing some difficulties, trials, persecutions sa buhay ko, but I always trust God. And I know that when I trust God, God will answer prayers. Kaya kayo mawala ng pag-asa. So, my brothers and sisters, we are kept by the power of God through our faith. Ibig sabihin mga kapatid that your salvation is guarded. It was sustained by the power of our Lord Jesus Christ until the final revelation. Okay. Chapter 1 verse 6. In this, sabi ni Peter, in this you are greatly rejoiced. Amen. So, now for a little while, you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These Christians in Asia Minor, which is now called Turkey, they are facing severe persecution. Pero sabi ni Peter,
In this, you are greatly rejoiced, for now, a little while you have been heaviness with your various temptations, various trials, various persecutions. Amen. Mga kapatid, mahirap atang mag-rejoice pag dumadating po ang problema. Mahirap kang makapagpuri sa Panginoon pag dumadating po ng persecution. Mahirap kang mag-praise sa Panginoon pag dumadating po yung mga bagay na nasa gitna ka ng pagsubok sa buhay. Amen? Totoo po ba yun? Amen? Pero Peter reminded us, sabi niya doon, that even when we are facing trials, even when we are facing temptation, you can rejoice. Amen. Magpuri ka sa Panginoon. Amen. Di po ba, sino kayong apostles na kinulong? Paul and Silas. Di po ba? Ano ang ginawa nila? They praise and worship inside. At alam mo nangyari, there was a big boom. Strike of lightning. Di po ba yung nakapanikala sila? Nawala. Nabiglas yung tanikala na yun. So, my brothers and sisters, you can rejoice. Even we are facing various temptations and trials sa ating buhay. Amen. In everything, sabi niya doon, in 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, in everything, give thanks to God. Amen. Maging sa pagsubok, Lord, thank you. Dahil dumadating na naman ang pagsubok ko. And why we are being, bakit dumadating po yung mga temptations sa buhay natin? You know that God will test our faith. Tinetest tayo ng pananampalataya natin sa buhay natin. We can rejoice as Christians, knowing that everything works together for a greater purpose. In Romans chapter 8, verse 13. And these are trials, these are temptations, these are temporary. But it is necessary for a Christian for his growth. Amen. Mahalaga sa buhay ng isang Kristiyano na dumadating din sa kanya yung mga bagay na persecution sa kanyang buhay dahil ito yung magpapalakas, magpapatibay sa kanyang pananalig sa ating Panginoon. Amen. Pag dumadating po yung mga bagay na yon, mga kapatid, lalo kang hahawak sa ating Panginoong Yesu Cristo. Because only Christ there is hope. Only Christ is the solution. Amen. Christ is the answer. Kaya nga in James chapter 1 verse 2 and 3, ang sabi niya doon, count it all joy when you fall into various temptations. Amen? Count it all joy. Magkalak ka. In Romans 8, chapter 20, all things work together for good to them who love the Lord according to His purpose. Amen. My question is, have you found joy even in trials? Sabi ng Panginoon, trust me. Every opportunity, every difficulty is necessary for your growth and maturity in faith. Kakatitibay, siyang kalalago. Kaya tanggapin ninyo yung mga lahat ng mga pagsubok natin sa buhay. Amen. Yan tayo titibay. And then in verse 7, these have come so that your faith, sabi niya doon, dumadating yung mga bagay nito of your great work ng gold which perishes even to refined by fire. Yan, example niya na po yung gold. Anong sabi niya doon?
though it will be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of our Lord Jesus Christ. You are more precious than gold. Where it says, it will be tried by fire. You are gold. You are more precious than gold. Ang gold, paano ginagawa yung gold? Di ba pinaparaan muna sa isang napakatinding mainit doon sa apoy. At tumaraan ito sa mainit at kanya itong sinusunog yung mga impurities doon sa material na yun. At paglabas noon, mga kapatid, it's a pure gold. Amen. Ganun din po ang buhay natin. Pag nalampasan natin yung mga trials, persecution, temptation sa buhay natin, at the end of the day, at the end of the tunnel, mga kapatid, there is shining light. Merong ilaw. Merong isang napakagandang ilaw na makikita natin. Amen. And it proves that you are elect and chosen by God. Because, sabi na doon, napagtagumpayan mo yung mga bagay na yun. And the Lord said, hindi ka naman niya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Amen. Lahat ng mga pagsubok na ibibigay sa atin ng Panginoon ay kaya-kaya natin. Kasi si Lord mismo nagsabi, hindi kita bibigyan ng mga pagsubok na hindi mo kaya. So we are being tried by fire. And you know, pag nakita ng Panginoon, kagaya ng NH, sabi nga ng Panginoon kay, tignan mo itong anak ko na yan, huwag mo lang siyang papatayin, kunin mo lahat ng mga bagay sa kanya. Si Bob trusted God. Kahit na nawala na ng lahat ng mga kanyang ari-arian, kanyang pamilya, kanyang kayamanan, wala na siyang kaibigan, nag-iisa na siya. Who trusted God. And at the end of the day, who became victorious. At the end, for several years, mga kapatid na ibalik yung kanyang kayamanan to multiple times. Amen. And, you know, pag nakita sa atin ng Panginoon, yung mga bagay na yan na lagi tayong nagtatagumpay, sabi ng Panginoon, that may be found praise and honor and glory at the appearing of our Lord Jesus Christ. At the end of the day, mga kapatid, when our life had to pass on this earth, at the appearing of our Lord Jesus Christ, sabi niya, my son, sabi niya, come, sabi niya, because I have found you to be, sabi niya doon, more precious than gold. And the Lord will give praise and honor and glory because you are victorious nung nandito pa tayo sa daigdig nito. Amen. Purihin ang Panginoon. So our proof in faith is more valuable than gold, which is refined by fire. And God allows trials in our life so that our faith may be purified and result in our praising God with honor and glory when Christ appears. Kaya nga mga kapatid, bakit tayo nagte-testimony dito? Because of our proof of faith in God, that we are victorious. We give praise, we give honor, we give glory and honor of our Lord Jesus Christ, of our testimony. Amen. Fire tests gold,
but the Lord tests the heart. Proverbs chapter 17, verse 3. The Lord tests our heart. Yung puso natin. Amen. Kaya nga, sinasabi natin when sa ating mga prayer, Lord, purify my heart. Purify my heart. Cleanse my heart. In 2 Corinthians chapter 4, verse 17, this light affliction, which is for a moment, is producing an eternal weight of glory. Binibigyan ng bigat. Itong mga light afflictions natin na dinaranis natin. So, nakikita ninyo yung value of trials na dumadating sa buhay natin. Huwag natin ipagbahala yung mga trials na ito, which is for the group to refine us, to purify us sa ating pong mga buhay. And in verse 8, do you have not seen Him? Sabi ni Peter, hindi nyo nakita si Jesus Christ. You love Him, and even though you do not see Him now, you believe in Him, you are filled with an expressible and glorious joy. So, Peter is reminding this Christian, Jewish Christian, these Gentile Christians na sabi niya, even though you have not seen Him, sabi niya, you are filled with inexpressible and glorious joy. Amen. Even without seeing Jesus, mga kapatid, because we love Him, because we believe in Him, mga kapatid, nandun yung hindi mo ma-express yung kagalakan mo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Tayo hindi natin nakita si Christ sa buhay natin. But we believe in Him. We believe that Jesus Christ is the Son of God. We believe that Jesus Christ is God. We believe that Jesus Christ came to the earth to save, to have an eternal life through His grace, through His mercy. And that faith and that faith produces an inexpressible joy. Amen. Yung kagalakan. Kaya napaka tayo nagpupuri sa Panginoon, talagang ina-express mo yung kagalakan mo sa Panginoon. Amen. Kung tayong mag-praise, makikita natin ang walang kagalakan. Kagaya nung, maalala ko nung during that time, 1990, sabi nung pastor, pag tayo nag-praise, mga kapatid, talagang na-express mo yung kagalakan mo sa Panginoon, talagang tumatalong ka, pinataas mo yung kamay mo, pumapalakpak ka. Mga kapatid. Kaya nga, maalala ko tuloy yung isang istorya na yung isang pastor, pagka nag-preach nagsalita ng isang magandang word sabi nung isang lalaki, praise God, pagka narinig na yung word na maganda sa kanya, tumatayo siya, praise God. Sabi nung pastor, sinabihan siya nung the next day. Sabi niya, kapatid, sabi niya, sa susunod, bigyan kita ng jacket. Sabi niya, kung nagkagawin ulit yung ginawa mo nung last Sunday. Sumunod na Sunday, nag-preach ulit. Sabi niya, yung pastor nag-preach, nakarinig siya ng magandang word. Yung si kapatid, gusto niya mag-praise. Gusto niya tumayo, gusto niya touch yung kamay niya, praise God, sabi niya. Sabi niya, naku, sayang yung jacket. Sabi niya, kaya, sayang yung jacket. Eto na naman ngayon, nagsasalita si pastor. Nakarinig ulit ng magandang word para sa kanya. Gusto niya yung talagang tumayo.
Gusto niya itong ano, gusto niya mag-praise God. Praise the Lord. Sabi niya, sayang. Sayang yung jacket. Ito na ngayon, yung panghuli na. Eh talagang hindi na niya matiis. Talagang hindi niya na talagang matiis magsumigaw ng praise the Lord kayo sa eh nakarinig ulit isang magandang word. Sabi niya, tumayo. Sabi niya, praise, we only love jacket, praise the Lord. Sabi niya. Mga kapatid, it is an inexpressible joy. Amen. Kaya, tayo maalala ko tuloy yung isang pastor pag nagpuri gusto kong i-explain para makita niyo. You know that when you are praising God, you are worshiping God. It's part of worshiping in praising God. So do you find joy in believing without seeing Jesus? Yes. Because growing brings a deep and glorious pressure in relationship with God. Amen. Napakahalaga yung relationship natin sa Panginoon. Okay. Dito na po tayo magtatapos in 1 Peter chapter 1 verse 9. For you are receiving the goal of your faith. The goal of your faith, the salvation of your soul. Amen. Praise God, purihin ang Panginoon. At the end of the day, when we are here, we are worshiping God, we are glorifying God, we are exalting God. At the end of the day, our goal, that our salvation, that our goal of our faith, that our salvation of our soul is being kept. Amen. Purihin ang Panginoon. Talagang napakabuti ng Diyos by His great mercy. By His grace, by His mercy, by His foreknowledge, by His wisdom, mga kapatid. Asam-asam natin. At the day of our life, mga kapatid, makakasama natin ang Panginoon habang buhay. We know that there is eternal death, there is eternal life, there is hell, and there is heaven. Amen. Meron tayong kalalagyan. Meron ang inihanda ang Panginoon sa bawat mananampalataya. Baka si Paul, hindi ko na kilala to. Pagdating sa langit, iba na ang pangalan ni Paul. At James na. Until Richards na. Siguro hindi na tayo magkakakilala. Pero one thing for sure, sabi doon in the Revelations, every day we are worshiping God. Amen. Makakapaglakbay ka na saan ka nang pumunta ngayon, hindi ka nakakapunta sa ibang bansa. Makakapunta ka na sa Europe. Makakapunta ka na sa United States. Makakakain ka na ng lechon. Kari-kari. Hindi ka na, wala nang sakit.
Wala nang high blood. Wala nang mataas ang sugar. Amen. Napakaganda ng buhay. Pagdating sa langit. Pero, may tinakda sa atin ng Panginoon. Habang tayo po ilalagay sa daigdig na ito, we continue to trust God. We continue to obey God. Amen. May panahon yan. Kaya po, habang tayo naririto sa daigdig na ito, sabi na doon, we are orphan pilgrimage, we are foreigners, but we are chosen and elect by God. Pinili tayo ng Panginoon. At isa sa mga pinakamagandang ginawa ng Diyos ay nakasama tayo. Pinili tayo talaga ng Panginoon. Amen. Sa mga libo-libong tao, bilyong-libo sa tingin ito, saka sa mga pinili ng Diyos, sa kanyang kahanan. At sabi niya, there is assurance of salvation. Hindi na mawawala yung salvation na yan sa buhay mo because you have your faith in Christ. Amen. You are being saved by grace in God. Kaya mga kapatid, nawa sa umagang ito, natutunan natin in the book of 1 Peter, paano tayo mamuhay na mayroong pag-asa lagi tayo sa Panginoon, even though itong mga Jewish Christians na ito, itong mga Gentiles Christians ito, they are facing severe persecutions, trial. But Peter reminded us that God's love us so much through His grace, through His mercy. We are being saved through His grace. At merong itinalaga sa atin ang buhay natin. So sabi niya, yung mga pagsubok na yan sa buhay natin, pansamantala lang yan, na daranasin natin sa buhay natin. At tanggapin natin being necessary yung mga pagsubok na yan sa buhay natin because ito po ay magbibigay sa ikalalago, ikakitibay natin bilang mga mananampalataya. Let us close our eyes. Heavenly Father, Lord, thank you so much for this day, Lord, na kami, Panginoon, ay nakarinig yung mabuting balita. Lord, alam po namin, Panginoon, na wala kaming magagawa kung wala ka sa aming pagbuhay, Panginoon. And we are thankful, Panginoon, sa araw na ito dahil pinamalas po, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal sa amin, sa iyong mga mabubuting balita na ipinahayag mo sa araw na ito, Panginoon. Lord, truly, Panginoon, na yung salvation namin, we are being kept in heaven by your power, Panginoon. Lord, salamat at patuloy, Panginoon, dalangin ko na patuloy i-bless mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Continue to guide us, continue to protect us, Panginoon, as we are only a foreigner, in this land, Panginoon. But thank you, Lord, that we are being selected, we are being elected, we are being chosen, Panginoon, by you to become part of your kingdom, Panginoon. Lord, salamat sa bawat buhay na narito, Panginoon. Patuloy pagpalain mo. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Glory to God.